Naranasan mo na bang magdasal ng parehong panalangin ng daan-daang beses at naramdaman mong hindi nakikinig ang Diyos? Marahil ay humingi ka ng probisyon para sa isang mas mahusay na buhay, para sa iyong pamilya, para sa kalayaan sa pananalapi. Ngunit tila nawala ang iyong mga salita sa kawalan. May tahimik na sugat na dinadala ng marami. Ang pakiramdam na pinagpapala ng Diyos ang iba, ngunit nakalimutan ka. Nagtatrabaho ka, nagsusumikap, at nagsisikap na maging isang taong may integridad, ngunit ang kakulangan ay patuloy na kumakatok sa iyong pintuan. Marahil walang nakakaalam sa bigat na dinadala mo kapag tinitingnan mo ang iyong mga bayarin sa katapusan ng buwan, o ang pag-aalala na nararamdaman mo kapag hindi mo maibigay sa iyong pamilya ang nararapat sa kanila. Ngunit sa araw na ito ay maaring iba ang mangyari sa iyong buhay. Sa video na ito, makakatanggap ka ng isang paghahayag na maaaring maging punto ng pagbabago para sa isang bagong pananaw sa iyong pinansyal at espiritual na buhay. Ang isang tiyak na panalangin, isang pakiusap na ginawa ng isang tao libu-libong taon na ang nakalilipas, ay ganap na nagbago ng kanyang kapalaran. Ang parehong panalangin na ito ay patuloy na nagbabago ng buhay ngayon, at maaaring nakarating na ito sa iyo dahil maaaring may mas malaking layunin ng Diyos para sa iyong pag-iral. Huwag hayaang agawin ka ng pagmamadali o kawalang paniwala sa kung ano ang maaring eksakto, kung ano ang tahimik mong hinahanap sa mahabang panahon. Ang iyong matutuklasan ay maaaring ganap na muling tukuyin kung paano ka nauugnay sa banal na probisyon. Ang panalangin ni Jabez ay nakatala lamang sa 2 talata sa salita ng Diyos, ngunit may taglay itong kapangyarihan na hindi pa lubusang nauunawaan ng karamihan ng mga tao. Ang unang Kronika, Kabanata 4, mga bersikulo 9 at 10, ay nagsasabi sa atin tungkol sa isang lalaking ipinanganak na may tanda ng sakit. Ang mismong pangalan niya, Jabez, ay nangangahulugang siya na nagdudulot ng sakit. Isipin na may dalang pangalan na naghuhula ng pagdurusa mula sa pagsilang. Ngunit tumanggi si Jabez na tanggapin ang tadhanang itinakda ng iba para sa kanya. Naunawaan niya ang isang bagay na malalim, na ang mga limitasyon na ipinataw ng iyong background, iyong nakaraan, o ang mga negatibong salita na binabanggit tungkol sa iyo ay hindi tumutukoy sa iyong hinaharap. Ang Diyos ang laging may huling sasabihin. Ang unang bahagi ng panalangin ni Jabez ay, "O, naway pagpalain mo ako." Ito ay hindi isang mahiyain na kahilingan, matapang na sigaw nito. Si Jabez ay hindi humingi ng kaunting basbas. Sumigaw siya para sa isang pagpapala na lubos na magpapabago sa kanyang realidad. At narito ang unang prinsipyo. Ang Diyos ay hindi nasaktan sa iyong banal na katapangan. Maaari siyang magalak kapag napagtanto mo na siya ay may kakayahan ng higit pa sa iyong naiisip. Kailangan mong maunawaan na ang paghingi ng kaunti ay maaring hindi pagpapakumbaba. Maaring ito ay kakulangan ng pananampalataya. Kapag nililimitahan mo ang iyong sarili sa paghingi ng sapat para mabuhay, maaring itinatanggi mo ang saganang kalikasan ng Ama. Alam ni Jabez na ang Diyos ay ang Diyos ng higit pa, ng nag-uumapaw, ng probisyon na higit pa sa mga pangunahing pangangailangan. Isulat dito sa mga komento, "Nagtitiwala ako sa saganang pagpapala ng Diyos sa aking buhay." Ang bawat salita na iyong sasabihin dito ay maaaring magkaroon ng espiritual na kahulugan, at tayo ay magkakaisa sa pananampalataya at layunin. Ang panalangin ni Jabez ay hindi tumigil doon. Ang susunod niyang itinanong ay magbubunyag ng isang prinsipyo na maaring magparami ng lahat sa iyong buhay. Ang ikalawang bahagi ng panalangin ni Jabez ay parehong revolusyonaryo. "At palakihin ang aking mga hangganan." Hindi lang lupa ang pinag-uusapan niya. Siya ay nagsasalita tungkol sa pagpapalawak, impluwensya at paglago sa lahat ng larangan ng buhay. Naunawaan ni Jabez na hindi nilikha ng Diyos ang sinuman upang mamuhay na nakakulong, limitado at walang paglago. Ang teritoryo sa espiritual na wika ay maaaring kumatawan sa lahat ng bagay sa ilalim ng iyong autoridad at responsibilidad. Ang iyong pamilya, ang iyong trabaho, ang iyong pananalapi, ang iyong impluwensya, ang iyong mga pangarap. Nang hilingin ni Jabez sa Diyos na palakihin ang kanyang teritoryo, ipinahayag niya, "Panginoon, handa akong tumanggap ng higit pang responsibilidad,
Higit pang pagkakataon, higit na kakayahang pagpalain ng iba. Maraming tao ang natatakot na hilingin sa Diyos na palakihin ang kanilang mga hangganan dahil sa palagay nila ay hindi nila ito karapat-dapat o hindi pa handa. Ngunit kailangan mong maunawaan, maaaring hindi palakihin ng Diyos ang iyong teritoryo para sa iyong sariling kaluwalhatian. Maaaring palakihin niya ito para maging mas malaking pagpapala ka sa iba. Ang kayamanan sa kamay ng mga taong matuwid ay maaring maging instrumento ng katarungan at pagkabukas palad. Mayroong kakapusan na mindset na kailangang kilalanin sa iyong buhay ngayon. Ang pag-iisip na ito ay bumubulong ng kasinungalingan tulad ng hindi ito para sa akin. Pinagpapala ng Diyos ang iba ngunit hindi ako nakikita, hindi ako karapat-dapat sa kaunlaran. Maaring ito ay mga tinig ng kaaway na nagsisikap na panatilihin kang maliit, limitado at bulag sa kung ano talaga ang inilaan ng Diyos para sa iyo. Naglakas loob si Jabez na mangarap ng malaki dahil alam niyang naglingkod siya sa isang dakilang Diyos. At kapag naunawaan mo kung sino ang iyong ama, baka hindi ka na makapag-ayos ng mga mumo kapag siya ay naghanda ng isang piging at nawa ang iyong kamay ay sumama sa akin. Ito ang ikatlong bahagi ng panalangin ni Jabez. Alam niyang walang silbi ang mga pagpapala at teritoryo kung wala siyang palaging presensya ng Diyos sa tabi niya. Ang kamay ng Diyos ay kumakatawan sa proteksyon, patnubay, supernatural na pagbibigay kapangyarihan at banal na pabor. Kapag ang kamay ng Diyos ay nasa iyong buhay, magbubukas ang mga pinto kung saan walang ibang paraan. Ang mga taong hindi ka kilala ay maaaring magsimulang paboran ka. Maaaring lumitaw ang mga pagkakataon sa tila hindi maipaliwanag na mga paraan. Ang iyong mga kakayahan ay maaaring dumami ng higit sa kung ano ang natural. Maaari kang magsimulang magkaroon ng karunungan para sa mga desisyon na dati ay tila imposible. Ngunit narito ang mahalagang bagay. Hindi hiniling ni Jabez na ang kamay ng Diyos ay makasama niya lamang sa mahihirap na panahon. Hiniling niya na lagi itong naroroon. Nangangahulugan ito na nais niyang mamuhay sa patuloy na pakikipagtulungan sa banal, kung saan ang bawat desisyon, bawat hakbang, bawat pagpili ay gagabayan ng karunungan mula sa itaas. Napansin mo na ba kung paano ang ilang mga tao ay tila may patuloy na probisyon? Paano umuunlad ang lahat ng kanilang hinawakan? Maaring hindi ito swerte, maaring ito ang kamay ng Diyos na kumikilos sa kanilang buhay. At ang parehong kamay ay magagamit mo ngayon. Ang maaring kulang sa iyo ay ang katapangan na tumawag dito at ang pananampalataya na kilalanin na maaari kang maging karapat-dapat sa pakikipagtulungang ito sa langit. Ang kamay ng Diyos sa iyong buhay ay maaring mga hulugan na hindi ka na makikipaglaban ng mag-isa laban sa mga pangyayari. Hindi mo na susubukang lutasin ang lahat gamit ang sarili mong lakas. Maaari kang magkaroon ng banal na karunungan na gumagabay sa iyong mga pamumuhunan, iyong mga profesional na desisyon at iyong mga pagpipilian sa pananalapi. Ipahayag ngayon sa mga komento, ang kamay ng Diyos ay nasa aking buhay at sa aking mga proyekto. Kapag idineklara mo ito ng may pananampalataya, maaring inilalagay mo ang iyong sarili sa isang makapangyarihang espiritual na katotohanan. Ang huling bahagi ng panalangin ni Jabez ay nagsiwalat marahil ng pinakamahalagang lihim sa lahat. At ilayo mo ako sa kapahamakan upang hindi ako masaktan. Naunawaan ni Jabez na walang saysay ang pagkakaroon ng mga pagpapala at paglago kung hindi ka protektado mula sa mga pitfalls na maaaring dumating sa kasaganaan. Ang kayamanan na walang karunungan ay maaaring maging pagkawasak. Ang paglago na walang karakter ay maaaring maging pagbagsak. Alam ni Jabez na kailangan niyang protektahan hindi lamang mula sa panlabas na kasamaan, kundi pati na rin sa panloob na mga tukso na maaaring makasira sa kanyang puso kapag dumating ang mga pagpapala. Ito ang karunungan na iilan lamang ang nagtataglay. Ang pagkaunawa na ang kaunlaran ay maaaring maging isang pagpapala at pagsubok. Kaya naman, hiniling ni Jabez na ingatan siya mula sa sakit na maaaring dumating. Kapag hindi ka handang espiritual na harapin ang pagtaas, hindi lang financially gusto ng Diyos na pagpalain ka. Nais niyang baguhin ang iyong puso upang mapangasiwaan
munang matalino ang iyong mga pagpapala. Nais niyang bumuo sa iyo ng isang karakter na nagpaparangal sa kaharian kahit na ikaw ay may kasaganaan. Ang paghahayag na ito ay nakaaantig na sa mga puso sa buong mundo at binabago ang paraan ng kaugnayan ng mga tao sa banal na kasaganaan. Kung nakarating ito sa iyo ngayon, maaring ito ay dahil ang Diyos ay naghahanda ng isang espesyal na bagay para sa iyong buhay. Tulad ng post na ito ngayon bilang isang gawa ng pananampalataya, pinatitibay nito ang mensaheng ito at dinadala ito sa mga taong nangangailangan din ng paghahayag na ito. At kung hindi ka pa bahagi ng komunidad na ito, kumonekta sa amin. Dito makikita mo ang mga salita na maglalapit sa iyong puso sa Diyos at maglalagay sa iyo sa sentro ng kanyang kalooban para sa iyong buhay. May isang bagay na mas makapangyarihang nangyari ng dasal ni Jabez ang panalangin ito at maaari nitong baguhin ang iyong pananaw sa kung ano ang posible sa iyong buhay. Ang talata ay nagtatapos sa isang simple, ngunit revolusyonaryong pahayag at ipinagkaloob sa kanya ng Diyos ang kanyang hiniling. Hindi nito sinasabi na isinasaalang-alang ng Diyos ang kahilingan at hindi rin sinasabi na sinuri niya kung karapat-dapat ba ito kay Jabez. Sinasabi nito na ipinagkaloob ito ng Diyos. Yun lang, tapos na. Sinagot ang panalangin. Ito ay nagpapakita ng isang malalim na bagay tungkol sa puso ng Diyos. Maaaring mas handang magpala siya kaysa sa gusto mong tanggapin. Ang problema ay hindi kailanman kakulangan ng kahandaan sa bahagi ng Diyos. Ang problema ay maaaring kakulangan ng pananampalataya at katapangan sa ating bahagi. Maaaring hindi minsan lang nanalangin si Jabez ng panalangin ito. Ang teksto ay nagmumungkahi na maaaring ito ay isang palaging panalangin sa kanyang buhay. Isang regular na pagpapahayag ng pananampalataya. Maaaring binago niya ang pagsusumamo na ito sa isang pamumuhay, isang permanenteng postura sa harap ng Diyos. Kailangan mong maunawaan na ang panalangin ay hindi lamang isang kahilingan na iyong ginagawa at nakalimutan. Ang panalangin ay isang patuloy na relasyon, isang patuloy na pag-uusap, kung saan iniayon mo ang iyong puso sa mga layunin ng Diyos. Kapag nananalangin ka tulad ng ginawa ni Jabez, ipinapahayag mo ang iyong paniniwala sa likas na mapagbigay ng Diyos at ang iyong pagpayag na maging daluyan ng kanyang mga pagpapala sa lupa. Ang panalangin ni Jabez ay gumana dahil ito ay nakaayon sa katangian ng Diyos. Hindi siya humiling na saktan ang sinuman at hindi rin siya humingi ng kayamanan upang maitaas ang kanyang sarili. Hiniling niya na pagpalain, lumago, magkaroon ng banal na presensya at mapangalagaan mula sa kasamaan. Ito ay maaaring mga hangarin na nasa puso ng Ama para sa bawat isa sa kanyang mga anak. Ang panalangin ni Jabez ay hindi lamang tungkol sa pagtanggap, ito ay tungkol sa pagiging. Nang hilingin niya sa Diyos na pagpalain siya, palakihin ang kanyang teritoryo at ipatong ang kanyang kamay sa kanya, maaring inialay ni Jabez ang kanyang sarili upang maging instrumento ng pagpapala sa iba. Hindi kailanman pinagpapala ng Diyos ang isang tao para lamang matugunan ang mga personal na pagnanasa. Siya ay nagpapala upang dumami ang mga pagpapala. Binibigyan ka niya para maibigay mo sa iba. Mapapalawak niya ang iyong teritoryo upang mas maraming tao ang maapektuhan ng kanyang kabutihan sa iyong buhay. Kapag nagdarasal ka ng panalangin ng Jabez, maaring gumagawa ka ng isang espiritual na pangako kung saan ipinapahayag mo, Panginoon, gusto kong umunlad upang mapaglingkuran kita ng mas mabuti. Gusto kong umunlad upang maging mas mapagbigay. Gusto kong pagpalain upang mapagpala ko ang iba. Maaaring ito ang pagkakaiba sa pagitan ng biblikal na kasaganaan at makamundong kasakiman. Ang kasakiman ay nag-iimbak para sa sarili. Biblikal na kaunlaran ay tumatanggap upang magbigay. Ito ang dahilan kung bakit maaaring ipagkatiwala ng Diyos ang ilang mga pagpapala sa ilang mga tao. Dahil alam niya na hindi nila gagamitin ang mga pagpapalang iyon para lamang matugunan ang kanilang sariling mga hangarin. Maaaring nakahanay ang puso ni Jabez sa puso ng Diyos. Maaaring hindi niya nais na mabiyayaan lamang. Maaaring gusto niyang maging isang pagpapala. Hindi niya nais na lumago lamang. Nais niyang lumago ng may layunin. Hindi lang niya gusto ang kamay ng Diyos sa kanya. Gusto niyang gabayan siya ng kamay na iyon
upang matupad ang mga walang hanggang layunin. Kapag nananalangin ka nang may ganitong pag-iisip, maaring iniimbitahan mo ang Diyos sa isang win-win partnership. Nagkaroon siya ng isang anak na magpapakita ng kanyang kabutihang loob sa lupa. Natatamo mo ang mga pagpapalang magbibigay sa iyo ng kapangyarihang mamuhay ayon sa kanyang walang hanggang layunin. May sukat ang panalangin ni Jabez na higit pa sa material na mga pagpapala. Nang hilingin niyang ingatan siya mula sa kapahamakan at sakit, maaring nagsusumamo siya para sa integridad, para sa isang karakter na nagpaparangal sa Diyos kahit na sa mga panahon ng kasaganaan. Ang pinakamalaking bitag sa kasaganaan ay maaring hindi panlabas na mga kaaway, ngunit panloob na mga tukso. Ang pagmamalaki na maaring lumago kapag nakamit mo ang tagumpay. Ang pagsasarili na maaring lumitaw kapag hindi mo na kailangang umasa sa iba. Ang tigas ng puso na mabubuo kapag nakalimutan mo kung saan ka dinala ng Diyos. Maaring naunawaan ni Jabez na kailangan niya ng proteksyon ng Diyos hindi lamang sa kahirapan, kundi pati na rin sa mga panganib na dulot ng kayamanan. Kaya naman, hiniling niya na ingatan siya sa lahat ng sakit, kabilang ang sakit ng pagtalikod sa Diyos dahil sa mga biyayang natanggap niya. Ito ay maaring isang bihirang karunungan. Maraming tao ang nananalangin para sa mga pagpapala, ngunit kakaunti ang nagdarasal para sa karunungan upang pamahalaan ang mga pagpapalang iyon. Iilan lamang ang humihiling na panatilihing mapagpakumbaba ang kanilang mga puso kahit na sila ay dinadakila ng Diyos. Ilang sumisigaw para sa proteksyon mula sa kanilang sariling tagumpay. Ngunit kapag ipinagdasal mo ang buong panalangin ng Jabez, maaaring humihiling ka hindi lamang para sa paglaki, ngunit para sa malusog na paglaki. Hindi lang para sa mga pagpapala, kundi para sa mga pagpapala na naglalapit sa iyo sa Diyos kaysa sa mas malayo. Naniniwala ako na maaaring nakarating sa iyo ang salitang ito dahil maaaring kailanganin ng iba sa paligid mo na matanggap ang paghahayag na ito. Maaaring ipinagkatiwala sa iyo ng Diyos ang katotohanan ito upang ito ay dumami sa iyong buhay. Ibahagi ang video na ito ngayon sa isang taong kailangang matuklasan ang kapangyarihan ng panalangin ni Jabez. Maaari kang maging instrumento na ginagamit ng Diyos upang baguhin ang pinansyal at espiritual na buhay ng ibang tao. Ang panalangin ng Jabez ay hindi isang magic formula. Ito ay isang paninindigan ng pananampalataya. Ito ay hindi tungkol sa pag-uulit ng mga salita ng walang pag-unawa. Ito ay tungkol sa pag-align ng iyong puso sa mga layunin ng Diyos para sa iyong buhay. Kapag naunawaan mo ito, ang panalangin ito ay maaaring maging isang makapangyarihang kasangkapan para sa pagbabago. Maaari mong simulan ang pagdarasal ng panalangin ng Jabez ngayon, ngunit gawin ito ng may pag-unawa. Kapag hiniling mo sa Diyos na pagpalain ka, maging handa na maging isang pagpapala. Kapag hiniling mo sa Kanya na palakihin ang iyong teritoryo, maging handa sa mga bagong responsibilidad. Kapag hiniling mo na ang Kanyang kamay ay mapasa iyo, maging handa na sundin ang Kanyang pamumuno kahit na hindi mo lubos na nauunawaan. Maaaring gumana ang panalangin ito dahil nakasalig ito sa walang hanggang mga prinsipyo ng salita ng Diyos. Hindi ito tungkol sa pagkuha ng mga bagay mula sa Diyos. Ito ay tungkol sa paggayon sa iyong sarili sa Kanyang kalooban para sa iyong buhay. Kapag nananalangin ka tulad ng ginawa ni Jabez, ipinapahayag mo na nagtitiwala ka sa katangian ng Diyos at handa kang gamitin niya. Ngayon, sama-sama nating ipagdasal ang panalangin ng Jabez. Huwag lamang ulitin ang mga salita. Manalangin ng may pananampalataya. Alam na ang Diyos ding sumagot kay Jabez ay nakikinig sa iyo ngayon. Manalangin tayo. Ama, kung paanong pinakinggan mo si Jabez, alam kong maaari mo akong pakinggan ngayon. Naway pagpalain mo ako, hindi lamang ng sapat, kundi ng kasaganaan, upang ako ay maging bukas palad gaya ng iyong pagiging bukas palad. Palakihin ang aking teritoryo, ang aking mga pagkakataon, ang aking impluensya, ang aking kakayahang maglingkod sa iyong kaharian. Naway ang iyong kamay ay laging sumaakin, patnubayan ako, protektahan ako, at higit sa natural na bigyan ako ng kapangyarihan. At ingatan mo ako sa kasamaan, sa lahat ng sakit na makapaghihiwalay sa akin sa iyo,
Naway pagpalain ako na pagpalain. Naway lumago ako upang paglingkuran ka ng mas mabuti. Naway umunlad ako upang masalamin ang iyong kabutihang loob sa lupa. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ang panalangin ni Jabez ay maaaring nakakaantig sa supernatural sa iyong buhay. Maaaring nakakuha ka ng bagong pananaw pagkatapos panoorin ang video na ito. Maaaring may malalim na kahulugan ang isang bagay kapag dinasal mo ang panalangin ito ng may tunay na pananampalataya. Ang parehong Diyos na sumagot sa isang lalaking nagngangalang Dor ay maaaring sumasagot sa iyo ngayon. Isulat dito sa mga komento, I pray as Jabez prayed. Ang bawat salitang sasabihin mo dito ay maaaring magkaroon ng kahulugan sa espiritual na larangan. Sama-sama tayo ay isang komunidad ng pananampalataya na naniniwala sa mga pangako ng Diyos at nabubuhay sa pamamagitan ng mga ito. Ang paghahayag na ito na natanggap mo ngayon ay maaaring higit pa sa isang video sa YouTube. Maaaring ito ay isang banal na pagtatagpo. Isang salita na dumating sa tamang oras upang i-redirect ang iyong pinansyal at espiritual na buhay. Kaya parangalan ng salitang ito sa pamamagitan ng paggusto nito ngayon. Hindi lang ito isang kilos ng pasasalamat, ito ay isang gawa ng pananampalataya na maaaring magparami ng paghahayag na ito sa buhay ng iba at kumonekta sa komunidad na ito. Dito ay palagi kang makakahanap ng mga salita na magpapatibay sa iyong pananampalataya at mga paghahayag na makapagpapabago sa iyong realidad. Kami ay isang espiritual na pamilya na magkasamang lumalakad patungo sa mga layunin ng Diyos. Ang susunod na aralin ay maaaring higit pa sa anumang maiisip mo. May mas malalim pang paghahayag na naghihintay sa iyo. Isang bagay na kakaunti ang handang tanggapin. Naniniwala ako na maaaring ginabayan ka upang makarating dito ngayon. Mag-click sa video na lumalabas sa iyong screen ngayon kung ano ang matutuklasan mo ay maaaring ang huling piraso ng puzzle na nawawala para sa iyong kumpletong pagbabago.